Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si General Bianca Katiagia. Dito po ang ating day 38 devotion para sa ating 367 day devotion na pinamagatang tamang pangtalian ang mga naman. Ang topic po natin ay blinding and losing. At ang mababas po natin dito po sa Matthew verse 16 chapter 19. At ang sabi po dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Sa Tagalog naman po, bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian sa langit. Ang ikababar mo sa lupa, ikababar sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din sa langit. At ang teachings pa rin ay number 1, the keys of the kingdom represents stewardship. Yung keys po, di ba, binigay yun kay Pedro na para may rules and regulations siya, di ba? Para yung mga interpretation sa Bible. Yung rules and regulations, di ba parang sa school, ganun. May rules and regulation tayo na kailangan sundin, di ba? Dapat ano din tayo, di ba? Yun kasi yung susi ng yun yung susi ng kaharian. And number 2 po, binding and loosing refer to church discipline. Binding and loosing, ito po yung hindi yung pagka nasa ano po yun, ibig sabihin ito po yung refer sa disiplina ng church natin. And number 3 po, God deeply values the purity of His church. Ito po, si Lord gusto niya maging pure talaga yung church, diba? Kasi ano niya yun, bahay, diba? Parang dito, parang tahanan niya ni Lord yung church. Kaya gusto niya maging pure. Gusto niya i-value natin yung church, igalan natin, diba? Ito yung mga kung ano man yung rules at regulation na sa church sa Bible, kailangan natin sundin yan. And application sa mga natin ay avoid binding and losing spiritual. Para sa ito po, i-avoid daw po natin ito na yung spiritual power sa atin, diba, yung mawala sa atin. And number 2 po, be open to correction from fellow Christian. Ito po, ang halaga po na kailangan maging open po tayo na kung alam mo, siyempre, hindi na naman tayo nagkakamali, diba? Mga fellow Christians, nagkakamali din yung mga pastor, diba? Yung mga nakataas sa atin. Siyempre, kung alam natin na parang i-ano natin yun, consider natin yun na mali tayo. Kung dapat labag sa natin yung pagkakamali na yung pagkaano natin, yung sisi natin, yung hindi yung alam mo naman at saka sinabihan ka na rin, tapos pinalam na rin sa church, tapos di ko pa nakikinig, ang mali yun. Kung kailangan natin maging open tayo, pagka-correct tayo, kasi syempre wala naman tayo kung perfect na tao. May time ka talaga na magkakamali ka. Kailangan maging open tayo na i-correct tayo na ibang tao, especially sa church and Christians natin. And gano'n din tayo sa iba. Kunwari, pag may nakita tayong mali, gano'n, syempre, i-correct natin siya in a nice way. Hindi yung magagalit tayo na mali siya, gano'n, kasi mali yun. Kailangan inagupay tayo palagi sa pag-correct. And lastly po, submit to the leadership of the return. Ito, isubmit natin sa Diyos. Mag-submit tayo sa church. Mag-submit tayo sa church natin, diba? Kung sabihin, buti tayo at mapaligtas, diba? Siyempre, pag nag-submit tayo sa church, kailangan may gagampanin tayo, kundi ang gagampanin natin ang pumapasa ng Bible, diba? And yun, kasi nandun lahat yun makakasunod tayo sa lahat, diba? Ng mga rules and regulations
siya ng lahat ng kasulatan, lahat ng ginawa, lahat ng mabuti, lahat ng kailangan natin gawin nandun yung lahat. Kaya mag-submit na tayo. And yun na lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tulong kayo at huwag natin itong kalimutan na i-share sa ating mga magsipong buhay. And wait lang po, may ibang pasahin para ito po tungkol niya sa be open to. If your brother sits against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a gentle and tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say to you, if you agree on earth about anything they ask, call them for them my Father in heaven. For there 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Ano ito mga kapatid? Pag alam natin mali tayo, diba? Or kung may nagkakamali, kailangan sabihin natin naman. Kasi, magkakamali sila, diba? Para aware sila. Pero kaya kung magsasabi lang, dapat parang kayo mo, diba? Yun talaga. Masingsingan ko yung nasa kanya pagkakamali niya. Tapos, pag alam mo namang hindi siya naniwala, magsama ka. Mag-aakay ka ng ibang tao para may evidence gano'n na sa pagkakamali niya at may witness ka na pinakama